10,000 pesos ang ginastos ko para sa panambak sa right of way sa farm. Pangalawang mini dump truck. Yan. Yes, tama ang rinig nyo. Pinaglaanan ko na dahil hindi talaga kami makapasok pag umulan eh. At lalala pa for sure ang itsura ng daan kapag hindi pa natin pinagtuunan ng pansin ngayon pa lang. Kaya ito na, pinagtulungan lang namin lahat para maayos ang tambak. Nagka-problema lang sa padulo, Buta, sara yung ano, Bago yan. yung tornilyo. pero wala namang hindi nagagawa ng paraan. Oras na ng paghiganti sa bagong farm sa madulas na daan. Kaya nagkarga ako ng mga bato sa pick-up, panglagay sa malalim na parte at magsasama tayo ng napakaraming tropa para mabilis. Ewan ko kung mabilis nga ba. And then ito pa, bumili pa ako ng 2 mini dump truck na panambak. Buti nagka-budget para sure na palagi tayo makakapasok sa farm. Kumpare ng pinsan ko ng trucker, kasama rin namin ang pinsan ko. Mini dump truck lang at parang alanganin kapag 10-wheeler ang binili natin sa daan at sa mga wires ng mga dadaanan. Saka mahal yun for sure. Halos 11 kubiko each ang laman daw nito. Siguro naman ay kasya na yun na ba? Bale, 22 kubiko yon. Ginaidil na lang namin ni John Paul sa daan at inispatan at baka sabitan ng mga wire. Buti na lang at saktuhan ng taas ng wire at walang kinailangang itaas na wire sa daan. Okay, malapit na tayo. Ando na. Nagmanobra na sila papasok. Patras na kaagad papasok para hindi na mahirapan mag-dump at hindi mahirap maglabas ng truck pagkatapos. Nakuha natin ito at ang deal dahil kung parang malapit ng pisang ko si Sir. Kumbaga, hindi kalaban. Sa ganito pala, ang tagal din mag-dump. Kailangan ng strategy lalo at lulubog ang gulong ng dump truck kapag basta umatras. Kaya hindi na rin possible pasok at i-dump ng kalat na. Kaya dito na lang sa may bungad. Hindi rin man pwede sa daan kung saan stable ang lupa dahil haharang sa mga dadaan ng sasakyan. Kaya diniskartehan, nag-dump lang ng konti, pinalan namin, nag-dump ng paulit-ulit hanggang mag-stable at ma-dump na lahat ng natitira. Hindi pala basta dinadump pare, kailangan may strategy pala yan oh. Pangalawang mini dump truck. Yan. Ganito daw ang ideal pagkukuha ng tracker, yung madaling kausap at may malasakit sa pagdadampan. Kaso maging matinding laban ito kasi literally hahakutin lahat ito. Tapos si Pakungkre. Sige sir. Sige. Kukontak na lang ako ay pwede po. Pag kailangan ko pa ha. Sakto, pagkatapos mag-dump, dumating ang mga backup. Hapon na nga pala ito. Ito naging schedule natin dahil naging busy talaga. Sinimulan kagad namin na rin at talagang kung iisipin lang ang hirap ay walang matatapos lalo. Simulan ang kailangan gawin, for sure uusad din. Nagsipat kami at inistima ang sistema kung paano tayo mapapadali. Nagpakain lang ako kahit paano, pansit canton, monay at dulce de leche ang palaman. Katalo na. Kailangan mabigat sa tiyan at may carbs para malakas sa pagpapala at buhatan. Nakaidlip naman ako kahit paano, mga 15 minutes. Para sa akin, goods na yon na power nap. May iba-iba kaming tinry ng mga strategy sa pag-move ng panambak. Ginamitan namin ng tricycle. Kaso, doble ang pagod sa paglalagay sa tricycle. Then itutulak pa ito papunta sa pagbababaan, tapos pagbababa pa mismo. Mahirap kasi siyang palahin eh. Ang lalaki kasi ng bato para sa pala. So yan ang tinatamaan pag nagpapala. At ang pinaka naging effective at efficient pa, old ways. Isasako, bubuhatin at idadump kung saan idadump. At nga pala, meron kami napaka-bright na idea. Natapos na natin yung marker. Tamperin natin gamit si 15. At bakit hindi na lang pick up ang ipadaan dito para siksik ang lupa na itinambak namin. Lahat kami akala ay magandang ideya ito. Kaso una, dus pa talaga siya. Hindi niya gusto ang pakilong andar, lumulubog pa. Pangalawa, may talsak nga pala ang gulong ng kanan na likod na di ko napatanggal at napatapalan. Kaya nung pagpasok, Natanggal yung ano niyan. Pasak. Ako. Yung pako. Hindi yan yung ano, yung bolt. Hindi, buta. Sara yung ano, Bago yan. yung tornilyo. Natanggal. di ayun, imbis na uwian na, nagpaluhod-luhod pa ako para magkapagpalit ng gulong. Kayang-kaya ko naman ere. Marami rin naman backup. Kaya natapos din bago dumilim. Bago umuwi lang, dumaan muna kami sa vulcanizing shop para matagpian na at ma-ensure na intact at maayos ang 5 nating gulong. Hindi kasi ako para bumiyahe na walang spare tire eh. Mahirap na. Buti na lang, medyo late nagsasara itong shop na to malapit sa amin. Ang malapit na yon ay 10 to 15 minutes mula sa bahay. Umaba na ang araw,
sinama pa ang gabi. Kaya naman na, yun na lang muna. Tapusin natin sa sunod. Peace.